dating napuruhan ng bagyong Sendong na Cagayan de Oro City, zero casualty ngayon sa pananalasa ng bagyong Pablo. Tingin ni NDRRMC Executive Director Benito Ramos, naging mas maagap daw ngayon ang mga residente. Live mula sa tanggapan ng NDRRMC, may report si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Jessica, umabot na sa 274 ang bilang ng namatay dito sa bagyong Pablo at ayon sa NDRRMC ay 253 dyan ay mula sa Davao Oriental at Compostela Valley. 279 naman po ang missing. Pero ang Cagayan de Oro City nga ay nananatiling zero casualty at ayon nga sa NDRRMC, ang matagumpay na paglilikas ng mga tao roon ay pwedeng kapulutan ng aral ng ibang lugar. December 17, 2011 nang hagupitin ng bagyong Sendong ang Cagayan de Oro City. Sa lakas ng ulan, bumulusok ang tubig mula sa bundok, dala ang naglalakihang puso. Halos 1,500 katao ang namatay sa trahedya. Wala pang isang taon, bagyong Pablo naman ang nanalasa sa Cagayan de Oro. Pero hanggang sa ngayon, nananatiling zero casualty ang CDO. Tingin ni NDRRMC Executive Director Benito Ramos, maagang lubikas ang mga taga roon. Dala na rin marahil ng karanasan nila sa bagyong Sendong. Nandun pa lang sila. Nandun si Pablo sa Davao Oriental. Umalis na sila. Hindi pa nag-utos si Mayor Juan Emano ng voluntary evacuation o preemptive evacuation. Sila nakusa umalis. Partikular na tinukoy ni Ramos ang mga residenteng nakatira sa River Sandbar ng Isla de Oro at Isla Bugnao. Marami kasi sa namatay sa bagyong Sendong nakatira sa lugar na ito. Pero sa bagyong Pablo, maagap raw ang mga residente. Ayon mismo kay Pangulong Aquino, malaking tulong ang instrumentong inilagay ng gobyerno sa Cagayan de Oro at Iligan River Basin para mabigyang babala ang lokal na pamahalaan. Meron kasing automated rain gauge at water level monitoring system ang DOST Project Nova sa lugar. In this case, mga 1 o'clock tumaas ng 7 meters biglaan yung ilog sa Bukidnon, no? And pinaalam na namin yon na tumaas ng 7 meters, walang ibang pupuntahan nyo hindi Cagayan de Oro. Meron na tayong mga mapa, alam nila kung saan sila lulugar. Pero hindi raw sapat na alam lang ng mga tao at local government kung kailan lilikas. Dapat alam din nila kung saan ligtas na lumikas. Hindi lang yung tamang weather prediction, hindi lang yung tamang lugar na kung saan tatama yung bagyo, kung hindi dapat alam din nila kung compromised yung area, hazardous yung area. Ayon naman kay Ramos, dapat ding magising ang lahat sa katotohanang iba na ang mundo ngayon. It's going to be a way of life. Hindi na biro-biro ito na 61 years old na ako, hindi binabaha dito. Hindi na totoo yan. Hindi na totoo yan. At saka ilang bagyo na dito, hindi nga nagiba itong bahay namin. At saka nag-storm surge, hindi inaabot dito. Iba na ngayon. Hindi na pwede kung hindi na yung petics, hindi na pwede. Samantala, napagsabihan naman ni Defense Secretary Voltaire Gazmin Ramos dahil sa mali-mali umanong bilang ng mga nasawi na inilalabas ng ahensya. Hindi rin daw gusto ni Gazmin ang pagiging alarmist ni Ramos kaugnay ng lakas ng bagyong Pablo. Sabihin mo, in a very calm manner, isipin nyo na ganito ang nangyari nung hindi tayo prepare. Ganun ang dating. Pinabulaan na naman ito ni Ramos. If Pagasa is telling me the strength is 175 and the gustiness is 220, that is the same language I am parroting to the media. And that should not be an alarm, an unnecessary alarm. Umapela naman kanina si Pangulong Noynoy Aquino sa mga lokal na opisyal na huwag gamitin ang kalamidad para mamulitika. Huwag po sana nating pagsamantalahan ng mga pagkakataon tulad nito para mamulitika o magpapogi para sa susunod na eleksyon. Buhay po ng ating mga kababayan ang nakataya dito. Jessica, 11 na ng gabi dito sa NDRRMC ay magkakaroon muli ng briefing si Executive Director Ramos at inaasahan nga po na posible pang tumaas ang bilang ng casualties dahil na rin nagsisidatingan pa yung ulat mula sa mga probinsya at kabilang nga po dyan yung ulat mula sa Compostela Valley kung saan medyo mahirap pa rin ang linya ng komunikasyon sa ngayon. Jessica? Okay, so na-resolve ba, Sandra, yung difference between yung hindi ano bang tawag doon,
di pagkakaunawaan o miscommunication between Secretary Gazmin and Executive Director Ramos. Kasi parang nakita naman natin sa video, medyo malumanay naman yung pagsasalita ni Secretary Gazmin. Jessica, nakausap ko nga dyan si Executive Director Ramos at sinabi niya sa atin na sila daw ay nakapag-usap naman ng mahinahon at ika nga ay naipaliwanag naman niya ng maayos ng kanyang panig at ang pinapaliwanag sa atin ni Mr. Ramos kasi daw dito sa NDRRMC talagang yung kanilang pagbilang ika nga dun sa mga namatay ay talagang base dun sa aktual na body count. So kaya rin minsan medyo nahuhuli sila dahil kailangan makapasok muna o makapenetrate dun sa area ang kanilang mga officers, ika nga, na magbibigay naman ng official report dito sa main office sa Maynila. Jessica? Okay, pero as of now, up to date na yung kanilang casualty count at yung mga injured at missing. Kasi I think tama rin yung puna ni Secretary Gazmin na medyo huli lagi, no? Medyo from past disasters, alam natin na medyo huli ang tali ng NDRRMC kasi alam din natin yung sistema nga nila, unless they see the body there and count them, hindi nila ililista. Oo, Jessica, sabi nga niya, syempre namomonitor din naman nila yung mga naglalabasan sa media, yung mga live interviews natin mula sa mga local officials. At alam din naman nila, syempre, kung ano talaga yung nangyayari on the ground. Kaya nga lamang, talagang kailangan nilang mag-rely doon sa official body count na inulat ng kanilang mga representatives doon sa area at hindi sila pwedeng pumulot, ika nga ng datos na lamang doon sa mga iba pang sources. Kaya kailangan talagang verify daw ito ng sarili nila mga tauhan. Pero Jessica? as of now, up to date na, tama na yung kanilang tali. Oo, dahil ang paliwanag naman dyan ay talagang umayos na rin kahit paano yung linya ng komunikasyon at nakapasok na yung kanilang mga tao dun sa ground, kaya mas mabilis na rin yung pasok ng mga report dito. Pero nung unang bugso, Jessica, lalo na nung talagang kadadaan lamang nung bagyo, medyo nahirapan nga sila dahil na rin may sirang kalsada, may sirang bridges, kaya hindi nakapasok kaagad yung kanilang mga representatives. Jessica? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.